taon na. Hindi ba kayo nagtataka? 3,000 lang ang personnel, ang tauhan ng ahensyang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato. Tangina. Ayan, isang magandang araw sa atin lahat mga kababayan, mga kasulit. Maligayang pagbabalik sa ating channel. At sa araw na ito ay mayroon na naman po tayong re-reaction na ng mga video, kabayan. Patungkol nga po ito sa tinatawag na ito na ba ang silent martial law. Bakit po ganun mga kababayan? Sapagkat ito pong si Banat Bay ay mukhang madidimanda na po or kakasuhan ni Secretary Boyeng Remulla or masasite in contempt. Patungkol nga po yan kabayan dito po sa pag-interview ng Banateros Brothers sa pangunguna nga po ni Banat Bay, dyan nga po kay General Bantag. Sa kabilang banda naman kabayan, nagkaroon po dito ng reaksyon. Ito pong si General Macanas patungkol nga po sa naging press conference kahapon lang po ni Secretary Boyeng. Yan nga po ang ating re-reactionan ngayon kung ano po ang masasabi dito ni General Macanas. At narinig ko po, ayon sa kanya, tutulong siya sa mga Banateros vloggers at kay Banat Bay. Ngunit bago natin tunguhin yan, sa ngayon pa lang po nakabisita sa aking channel, ay inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe, pakipindot po ang notification bell all para lagi po kayong updated sa lahat ng aking mga upload. Paki-like na rin at paki-share sa mga Facebook kung inyo pong mamarapatin. Maraming salamat sa iyo, kaibigan. Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay reaction dito sa pahayag ni Secretary Boyeng na mag-file siya ng contempt of court case versus tatlong vloggers na nag-interview kay DG Bantag. Coach Oli, Banat Bay, and Boss Dada TV. Napanood ko mismo yung interview na yon. So, ang ating Secretary of Justice nag-press conference kahapon. Putulin po muna natin si General Macanas. Puntahan po natin ang video na nag-press conference nga po si Secretary Boyeng kahapon. At dito po kinuha ni General Macanas yung kanyang reaction ngayon kung bakit di umano ay sasampahan or isa-cite in contempt. Ito nga po si Banat Bay patungkol nga po dyan sa pag-interview kay General Bantag. Atin nga rin po yan na reaksyonan dito. So ngayon kabayan, ang pinupunto po natin dito ay mukhang ito ba ay isang part ng tinatawag na silent martial law upang patahimikin ang mga against or yung hindi pumapabor sa kanilang mga opinyon ng mga vlogger? Well, tanong lang po natin yan kabayan, hindi po natin pinapangunahan kung ano man po ang kanilang mga saloobin dito. Ang sa atin lang po ay mayroon po tayong mga basihan ng mga video at mayroon po tayong mga sariling opinyon at pag-analyze sa mga ipinapakita nilang aksyon sa atin. Panoorin natin ang press conference ni Boyeng kahapon po mga kabayan. Ito po yon. Ex-DDL din ba siya? Katropa niyo ba? Mga God for Hard Group, meron talagang mga player yan. Tawag din siya mga player. As to the motive of the killing of Persilati, are you speaking it with Personal yan. Personal. It's really personal. Personal. General Bantag. That's what the case is. Yan po yung nasa information flow. Let's follow the statements, follow the evidence. Yun po yung ating ginagawa. Pero sir, si General Bantag, wala na talaga siyang paramdam. Kasi di ba dati may sinasabi, gusto raw? Nung isang araw siya po yung na-interview ng mga ilang vlogger, nung isang linggo yata yun, mga 2 weeks ago. At ngayon po ay aming pong pinaghahandaan ng complaint ang mga vlogger na nag-interview sa kanya for contempt of court. Kasi hindi bawal po yan. Ito po ay mga taong hinahanap ng batas na hindi po dapat binibigyan ng ganyang salita. At ito po ay pamapasto sa korte, sa proseso po ng batas.
So ayan nga po kabayan ang press conference ni Secretary Buying. Ilang bahagi lang po yun, mahaba po kasi yan. Ang sinasabi po rito ni Secretary Buying mga kababayan ay pwede daw pong i-cite in contempt ito nga pong si Banat Bay at kanyang mga kasama. Dito naman sa ginawang reaction na video ni General Macanas ay kanya po ritong hihimayin at titingnan po kung ano ba ang kaso na po ni General Bantag ngayon at patungkol nga po doon sa pag-interview. Malalaan po natin dito kung ano po talaga ang maaari na kaharapin nila Banat Bay. Ngayon kabayan, base po sa atin na nauna ng mga reaction video at mga nauna ng mga news, ang last update natin sa kaso ni General Bantag, di baga yung na-archive. Ito po ay ibinalita ng mga mainstream media na talagang na-archive ang kaso ni General Bantag sapagkat hindi pa po siya natatagpuan or naaaresto. Sa akin pong pagkakatanda, ang ibig sabihin ng archive ay mukhang isinantabi. Saka lang po yan uusad kung maaresto or mahuli na nga si General Bantag at humarap sa korte. Sa ngayon, parang nasa time out position. Sa akin lang po pagkakaintindi at pagkakatanda, pakicomment nyo po kung tama ba. Samantala, dito kay General Macanas, kanya pong iisa-isahin kung sakasakali ano yung magiging hatol, papaano ang magiging sitwasyon nila Banat Bay kung sakasakaling papailan ng kaso, kung may kaso man, or kung isite in contempt, ano po ang magiging result nito bandang huli. At papaano po tutulong si General Macanas dito sa mga Banateros vloggers. Panoorin natin mga kabayan. And then at the end of the press conference, ang main topic is tungkol sa smuggling, hoarding, pagpapailang kaso. At the end of the press conference, na tanong ng media tungkol sa kay Bantag, yung tatlong vloggers, gano'n. Nako, nakakabigla po yung sagot ni Secretary Buying doon sa issue ng tatlong vloggers. Nabanggit niya na pailan sila ng contempt of court case. So, ito po yung Inquirer.net na balita, yung basihan ko ngayon. DOJ wants contempt case versus bloggers for interviewing fugitive ex-Bucor chief. Bawal daw po yun, sabi ni Secretary Buying. Okay. Ito yung exact na statement niya. Bantaga, siya po ay na-interview ng ilang vloggers. Bawal po yan. Bakit? Bawal. Okay. Rimulya said the vloggers are undermining the courts and the legal processes. Diyan tayo mag-discuss mamaya. Papaano in-undermine, papaano ginulo o dinisturb ng tatlong vloggers yung legal processes. Okay. Ito pa yung mga exact word ni Secretary Buying. Binabastos nila ang korte. Wanted na ito. Wanted si DJ Bantag. May court order na for their arrest. Ano pa? Pag ito yung mga exact words ng Secretary of Justice. Pag ito ay tinulungan mo, parang sinaway mo ang korte. Paano tinulungan? Paano tinulungan ng tatlong vloggers si DJ Bantag? Ang main topic, ang questions nag-revolve doon sa mga kapalpakan ng Bucor sa administration ni General Bantag at ni... Sandali kabayan nakikita niyo si General Macanas sa kanyang reaction ngayon ay mukhang chill at relax, humingiti at tumatawa-tawa lang, no? Pero bandang huli mamaya ay magiging emotional po yan. Mararamdaman po ninyo na talagang bukal sa kanyang puso yung kanyang sinasabi. Mukhang gigilid pa nga ata ang kanyang luha sa kanyang mga mata. Atin lang pong naobserbahan. Panoorin po natin ng tuloy. Angie Bautista. Pinanood ko yung part 1, part 2. I don't know kung may part 3. Part 1, part 2 ang napanood ko. Doon lang nag-revolve yung So, it's just a follow-up story nang nangyayari sa Bucor. So,
paano tinulungan ng 3 vloggers si DJ Bantag sa kanyang pagtatago-tago? Paano na-undermine, paano ginulo ng 3 vloggers yung proseso sa korte? Ay, nako. Ano pa? Wala na. So, ni-research ko ang definition ng contempt of court at saka i-compare natin sa freedom of speech, freedom of press or media, at ano ang sinasabi ng Constitution tungkol nito. Baka hindi alam ito ni Secretary Boying. Okay, for our sake, pag-aralan natin, ang contempt of court is willful disregard or disobedience of a court. Kung itong 3 vloggers, kung totoo na may ginawa silang contempt o pambabastos sa korte, may ginawa sila na disturbance or interference that may impede the functioning of the court. So, si DJ Bantag nagtatago. Okay? Dapat sana trabaho ng gobyerno na huliin si Bantag at Zulueta at dalhin nila sa korte para umusad ang kaso. Yon ang ideal. Ang nangyari po, mahina si Boying, mahina si Abalos. Hindi nila mahuli-huli itong 2 nagtatago. Okay? So, ang ginawa ng korte, nagdesisyon na ang judge to archive the case. Ibig sabihin, wala nang trial as of now, wala na. Oh, yan po ang sinasabi natin kanina, di ba, kabayan? Nakabaol na, nakaaparador na yung kaso. Di ba ganon? Hanggat mahuli si Bantag at Zulueta at i-present sa korte, yun, balik ulit yung process ng korte. So, paano ginulo ng 3 vloggers yung proseso ng korte na sa ngayon, wala nang proseso, stop na ang trial. Ganon lang po ang aking interpretation. Kaya, no way na may contempt of court na kaso itong 3 vloggers. Ay nako, kung ipagpapatuloy ni Secretary Mulyang Korte, I'm very sure, maraming abogado na mag-volunteer. Ako, I can help. Ito, I consider these 3 as my friends. Na-meet ko na sila personally. Noong December, I think December 9 last year, nagkaroon ng prayer rally in support kay DJ Bantag sa Baguio. Kaming mga pro-Bantag vloggers, nagkita-kita. Kaya nakita ko yan, si Banat Bay, Coach Oli, Boss Dada, nagyakap-yakapan kami. I consider them as my friends. Dahil pare-pares kami ng stand, pare-pares kami naniniwala ng ating DJ Bantag. Ayan na guys, medyo nararamdaman nyo na yung pananalitan ni General Macanas, no? At shoutout sa iyo, General Macanas, no? Sana mag-meet din tayo in person. Na frame up lang. And we will continue to support DJ Bantag. At kung kakasuhan ni Secretary Boring itong 3 vloggers na ito, I'm willing to help. Kung sino ang abogado na I can help. Pagbayad sa abogado. Kita nyo yung mga kababayan, willing si General Macanas tumulong magbayad sa abogado at sinasabi niya ito mula sa kanyang puso dahil ramdam nyo naman ang pagsiseryoso ni General Macanas. Bagamat kanina patawa-tawa, di ba? Okay, so magkano ang ang multa? Ano ang parusa ng contempt of court? Ni-research ko. Not more than multa not exceeding 30,000 at saka imprisonment not more than 6 months. In case, sabihin lang natin in case na guilty sila, yung 30,000, pwede akong
pwede akong mag-contribute para mabayaran yung 30,000. Of course, yung imprisonment, hindi ko na pwede. Kaya lang, i-compare natin freedom of the press or freedom of media. Ano ang definition? Ang freedom of the press or media it's a fundamental principle that communication and expression through various forms of media should be considered a right to be exercised freely. Karapatan ng mga tao in a democratic society na mag-communicate, mag-express ng opinion. Ang freedom of the press or media is the right to circulate opinions without censorship of the government. Itong ginagawa ni Boying, it's a form of censorship. Okay? It's, ano pa yung ibang meaning ng freedom of the press? The right of newspapers, magazine, and other forms of media. May social media na ngayon. To report news without being controlled by the government. Itong ganitong pronouncement ni Boying, it's a form of control. Parang nagmamartial law siya. Okay. So, ano ang sinasabi ng konstitusyon natin? Ayan dating general yan, si General Macanas. Siya na mismong nagsasabi na parang nagmamartial law siya. Ito kaya yung sinasabi nila silent martial law, mga kababayan? Comment nyo dyan. Sa freedom of the press, freedom of the media, or freedom of speech or expression. Nakalagay po sa Constitution, Article 11.1, ito po yung Bill of Rights, Section 4. Anong nakalagay? No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press or media. Walang batas whatsoever na magtigil o mag-curtail, mag-control, mag-suppress sa freedom of speech, expression of the media. Yung ginawa ng tatlong vloggers, ang tingin nyo dyan, it's just a freedom of the media, expression. Kasi in-interview lang nila si DJ Bantag, being a former Bucor chief. Ano ang masasabi niya sa nangyayaring kaguluhan sa Bucor, yung binalik na naman ang mga kubol, ano pa yon, free wifi, Gcash, free internet, free of delivery, online delivery ng kahit ano-anong pagkain. Yun man ang sentro ng interview. tilapia. Hindi man tungkol sa kaso ang in-interview. Wala. I don't know kung nakinig ba si Secretary Boying sa interview ng tatlong vloggers. So, ibig sabihin, I don't know, parang ito siguro, akin, opinion nito, freedom of expression. Ang opinion ko, napahiya o nasaktan si Secretary Boying yung ginawa ng tatlong vloggers na in-interview si DJ Bantag. Para ba kasing sinasabi ni DJ Bantag na Boying, wala kang magawa sa akin. Nandito lang ako. Interview sa mga vloggers. Hello, Boying. Parang ganon ang dating. Ang mensahe ni DJ Bantag kay Boying. Dahil hindi makaya ni Boying na huliin si DJ Bantag. Di ba ganon? Kaya, Secretary Boying, please lang, next time, be more, yung with wisdom sa pagsagot. Mali ang sagot ni Secretary Boying, yung sabi niya na magpapail kami ng contempt. Anyway, that's his right as SOJ. Tingnan natin what will happen. Basta ako, fully support ako sa tatlong Banatero vloggers. Tutulong ako whatsoever. But I doubt kung mag-prosper ang kaso ni Boying. Good luck po, Secretary Boying.
Ayun nga kabayan, napakinggan natin si General Macanas dito, no? Ang kanyang pinagdiinan ay fully support po siya doon sa tatlong Banateros vloggers. Salamat sa iyo General Macanas, talaga naman, no? All out support, hindi lang kay General Bantag kundi sa mga kasamahan pa natin mga pro Bantag vloggers. Kasi sabi mo nga, iisa ang ating paniniwala na talagang medyo hindi po maganda ang nangyayari dito kay General Bantag, no? At marami po ang taong bayan na nagising po dito. Dahil dyan mga kababayan, umani po si General Bantag ng samot-saring suporta, hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa iba't ibang panig ng mga bansa sa buong mundo. Ano po ang sa atin dito mga kababayan? Patungkol dyan kila Banat Bay, no? Una, si Banat Bay, inuulit nga po natin dito, ang kanyang pong tatay ay abogado. Hindi po natin sinasabi ito para ipagmalaki. Ano? Ang sinasabi po natin, mukhang hindi naman po siguro, basta na lang gagawin ito ng ni Banat Bay nang wala sigurong pahintulot o wala man lang siyang pagkonsulta sa kanyang tatay. Sapagkat masilan po ang usapin na patungkol nga po dito sa kaso ni General Bantag. Ngayon dito, kung sakasakali man po mga kababayan, mayroon po silang haharapin dito ng mga kaso or cite in contempt nga po na sinasabi nga ni Buying, ay mukhang nakahanda naman po itong Banateros vloggers, no? At normal lang naman po yan mga kababayan. Ang hindi po dito normal, kasi nga po, ang nakikita natin, napakarami ang mga mabibigat na mga kaso sa ating lipunan, kamukha na lang po ng mga smuggler na yan. Wala pong nakakasuhan, kamukha nung may nahuli pong mga hoarding, wala pong kaso, may mga nahuli pong mga smuggle, kung ano pa man pong pinamigay dyan, pero wala pong tao na nakakasuhan. At marami pa po tungkol sa droga, yung mga pulis na mga, hindi ko nilalahat pero makikita nyo po, napakadami po talaga ng mga mas mabibigat na mga dapat kasuhan at dapat pong pag-interesan ng ating mga nanunungkulan sa gobyerno para pag-ukulan po ng ating mga buwis. Pero tayo po rito, syempre dun po tayo sa batas. At sinasabi naman po ng batas ay wala po dapat maipasang batas para sagaan or pigilan ang malayang pamamahayag. Mapa mainstream media man yan or mapa social media or mga padyaryo. Yan po ang ating pinangawakan dito. At syempre, kakibat po niyan ang responsibilidad at dapat nakafocus po tayo sa isyo. Maraming salamat po muli sa Diyos, una sa lahat, at sa inyo po mga kababayan sa walang sawa po ninyong pagsubaybay sa ating channel at walang sawa ninyong pag-support kay General Bantag at sa aming mga pro Bantag vloggers. Magkita-kita tayo muli sa susunod na pagkakataon kung luluobin ng Panginoon. At syempre, kung galit ka sa droga, ano pa ang hinihintay mo? Magbantag ka. At always Pilipinas. Ayan po yan mga kababayan. Maraming salamat po. Bye-bye!